Wag patulpo. Balikan natin yung kwento ni pulis na pinatulpo ng asawa niya. Ngayon, pag-usapan natin muna yung sa woman side. Kung anong dapat na gawin ng asawa. Sikreto natin to ha. Itong mga pulis kasi, lalo na yung mga baguhan, yung mga bagito pa, takot yan. Takot yan talaga. Kaya kadalasan nakikita natin yung mga nagiging mga chickboy ang mga yan. Kasi gusto nilang, ayaw nilang bumait. Kasi pag mabait ka, madali ka lang kunin ni Lord. Yun ang, ewan ko, yun din ang akala ko noon eh. Kaya ganito, mga misis, alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman na ganyan talaga. No? Ang impression ng karamihan. Pag pulis ka, chick boy, ganon. Yun lang ang matolerate natin, pagiging chick boy. Yung sa iba, pag mabugbog ka na dyan, siguro iba na talaga yan. Sa akin, kaya ko pa yung pagiging chick boy ng pulis. So ikaw, babae ka, alam mo naman na ganon, sikrito to ha, punta ka lang sa COP niyan, yung chikadarit mong asawa, punta ka lang sa direct superior nila at alam na nila kung anong gagawin diyan. Tapos kung gusto mo pang parang sawang-sawa na ako sa ganito ginagawa niya. Gusto ko na lang na i-separate yung cheque ng allotment sa mga bata, sa pag-aaral ng mga bata, para sa future ng mga bata. Para in case hindi na talaga magbago yan, at least yung yung future ng mga anak nyo. Kasi isa lang naman talaga makakasira sa trabaho ng mga pulis. Pag ikaw mismo asawa, ipupursige mo na matanggal siya. Wala talagang magawa ang pulis dyan. O kadalasan, nagiging option na lang ng mga asawa yung ganon. Kasi paano din naman yung pamilya nila kung ipatanggal talaga nila. Ayoko kasi dito sa yun nga, maliban sa itong diniscuss natin na sa actuation ni Tulpo, dito kasi mas alam kasi ng pulis talaga, yung direct superior talaga nila kung ano yung dapat gagawin. Mas kilala nila yung mga tauhan nila. Tapos alam na nila yan ano ang dapat gawin para tumino yung mga pulis nila. Takot yan. Pag binatawag na sa opisina na ang mga yan, takot na yan. Tapos pag sabihin ng sa direct superior, ganito. Kumakain nga yan sila ng tae pag sinasabi ng superior, 'di ba? Oh, nakakarating na nga yan sa Senado pag di ba? Yung mga Senate hearing na ngayon ng mga kalokohan nila. So, kahit anong sabihin ng superior na yan, basta sinabi ng opisyal, ito wag mo nang gawin, wag mo na palanggain mo yung asawa mo. O, gagawin yan nila. Takot yan sila sa opisyal na. Wala ka naman talagang mapapala pagka pinatanggal mo sa serbisyo talaga yan. Isa sa magandang trabaho kasi yan ngayon, di ba? Sa dito. Pag umabot ka sa retire mo, ganun. Mas maganda yung ikaw pa rin yung beneficiary pag darating ang araw. Decision mo yan na makipagrelasyon sa pulis, yun na lang. Nagkataon lang na tarantado talaga yung pulis na pangasawa mo. Dito nga kahit na yung sinasabi niya na binubugbog siya ng asawa niya, ako, pwede pa rin yan yung binabantaan, pwede pa rin yan separate lang kayo talaga. Pero, ikaw pa rin yung beneficiary niya. Bigyan mo rin ng sakit sa ulo. Diba? Ano lang yan. Tapos pag gusto makipaghiwalay sa'yo, huwag mong hiwalayan. Pag gusto mong magpaanal, huwag kang magpaanal. Yun lang ang panlaban mo dyan Maliban na lang kung mayroon ka rin gustong gawin sa buhay mo na mas maganda. Pero pag wala, ang kadalasan kasi dyan nagiging housewife yung ibang asawa ng pulis, nagiging housewife kasi lalo na yung baguhang mga pulis kasi dyan din nagsisimula yung pagbuo ng pamilya. So mayroong mga bata pa yan. So hanggang sa hindi mo pa talaga magawa yung mga plano mo sa buhay without the husband, stick ka muna dyan. Tanggap ka lang ng tanggap ng sahod. Diba? Ganun lang. Tapos kung kaya mo nang hiwalayan, kaya ko na to mag-isa. Kahit walang pulis, bahala ka na kung anong gagawin mo sa pulis na yan. Kasuhan mo o annulment kung ganun lang.